Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 351. Si Horson ay ngumiti ng mayabang habang nakikita niyang unti-unting kinakabahan si Leon, kaya lalo siyang naging kampante. Tama ka, kahit sino ka pa, mamamatay ka kapag kalaban mo ang aking ama, narinig ang malamig na tawa. Pagkatapos ay pumasok ang isang binatang nasa 20 hanggang 23 taong gulang kasama ang ilang mga tauhan. Ang binata ay gwapo at mukhang banayad, ngunit ang kanyang aura ay kasing talim ng kutsilyo. Sino siya? Siya ang anak ng Southern King na si Fane Poole. Mr. Poole, dumating ka sa tamang oras, sabi ni Horson habang mabilis na lumapit at nagpakita ng respeto. Sino ka? Tanong ni Leon habang nakatingin kay Fane. Brat, pakinggan mo ito, siya ang anak ng Southern King na si Fane Poole, sabi ni Horson na puno ng yabang. Anak ng Southern King, sagot ni Leon na halatang nagulat. Nagulat din ang lahat ng naroon. Ngayon tingnan natin kung gaano ka pa kayabang sa harap ni Mr. Poole, sabi ni Horson habang tumatawa. Nagbago ang ekspresyon ni Leon. Hindi niya plano na kalabanan ang Southern King, ngunit dumating ang bagay na kinatatakutan niya. Kung hindi niya maayos ang sitwasyon, maaaring lumala ang hidwaan at tuluyang magkaroon siya ng isang makapangyarihang kaaway na hindi niya kayang harapin. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin ngayon, sabi ni Horson. Wala nang halaga ang kakayahan mo sa harap ng Southern King, marami siyang eksperto sa ilalim niya. Janice, kausapin mo siya at sabihan mo siyang humingi ng tawad para mapatawad pa siya, sabi ni Lian at Horace. Mabilis na sumang-ayon din si Mindy at Joey na halatang balisa. Alam nila na si Leon ay isang ulila at wala masyadong impluwensya. Kahit si Theodore ay kayang tapusin si Leon sa usapin ng yaman at kapangyarihan, lalo na ang anak ng Southern King. Para sa kanila madali lang ang pumatay kay Leon na parang langgam. Tama si Auntie, sabi ni Mindy. Janice, ang kaibigan mo ay masyadong mayabang, at nagsalita ng hindi nag-iisip, dapat siyang humingi ng tawad bago pa magalit si Mr. Poole. Siguraduhin mo lang na hindi niya tayo madadami, sabi ni Joey. Lalong natarante sina Mindy at Joey. Kahit hindi naman nila kasalanan ang nangyari, natatakot pa rin silang madamay. Kung magagalit si Fane, maaari silang mapahamak. Si Janice ay labis na nag-aalala. Alam niya na malakas si Leon, ngunit masyadong makapangyarihan at mayaman ang Southern King. Kahit gaano pa kalakas si Leon, hindi niya kayang kalabanan ang Southern King. Kung haharap si Leon kay Fane, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Sa mismong sandaling yun, biglang lumitaw ang isang lalaki sa likuran ni Fane Poole. Ito ay walang iba kundi si Mason Shelton. Mr. Poole, huwag kang magalit. Hayaan mong ipakilala kita kay Mr. Wolf. Siya si Leon Wolf na nabanggit ko na sa iyo. Hindi lang siya isang Supreme Master, konektado rin siya sa Shears family. Kaibigan niya sina Harvey at Cynthia Shear, paliwanag ni Mason. Nagulat si Fane Poole. Siya ba si Mr. Wolf? Si Mason ay dati lamang nasa peak-acquired stage na alam ng lahat, ngunit matapos ang kanyang pakikipagharap kay Xander Long, bigla siyang umangat hanggang intermediate innate stage. Sa loob lamang ng ilang araw, 2 antas ang inakyat ng kanyang lakas, isang bagay na hindi kapani-paniwala para sa mga martial artist. Nang malaman ito ni Fane Poole, naging interesado siya agad. Tinawagan niya si Mason upang alamin ang tungkol dito at doon niya narinig ang tungkol kay Leon Wolf. Nalaman niya na si Leon Wolf ay nakapagpataas ng lakas ni Mason ng 2 antas sa loob lamang ng mahigit 10 minuto. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Mason na bata pa si Leon, ngunit isa na itong Supreme Master at may koneksyon sa Shears at iginagalang siya nina Harvey at Cynthia Shear. Para kay Fane Poole, kung ganoon kabata at ganoon kalakas si Leon Wolf, tiyak na henyo ito na may walang katapusang potensyal. At dahil may koneksyon pa siya sa Shears, lalo siyang naging interesado makipagkaibigan dito. Kaya tinawagan niya si Mason upang ipakilala siya kay Leon Wolf. Ngunit hindi niya inasahan na si Leon Wolf na mismo ang lilito bago pa man siya maipakilala. Mr. Wolf, ito ang anak ng Southern King na si Fane Poole, pagpapakilala ni Mason. Tahimik na tumango si Leon Wolf, ngunit halatang kinakabahan siya dahil baka gumawa ng gulo si Fane Poole dahil kay Horson. Hindi niya alam ang gagawin sa sitwasyon.
Hindi naman alam ni Fane ang iniisip ni Leon. Nang makita niya na malamig ang reaksyon nito, inakala niyang galit ito dahil sa kanyang dating kay-abangan. Kaya mabilis siyang nagbago ng kilos at naging mas magalang at ngumiti. Mr. Wolf, kasalanan ko ito. Hindi kita nakilala ng maayos, kaya baka may nasabi akong hindi maganda. Patawarin mo ako. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Fane Poole. Natahimik ang buong lugar. Natulala si Horson, natulala si Theodore, lahat ay hindi makapaniwala. Ang Southern King ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Springfield City, at bilang anak nito si Fane Poole ay isang taong hindi maabot ng karaniwang tao. Kahit si Theodore ay hindi kayang pantayan ang antas ni Fane Poole. Akala ng lahat si Leon Wolf ay isang ulila lamang na walang kapangyarihan at mamamatay sa harap ni Fane Poole. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran. Si Fane Poole pa ang humihingi ng tawad kay Leon Wolf. Hindi ba masyadong hindi kapani-paniwala ang nangyari? Ngunit nang maalala nila ang pagpapakilala ni Mason Shelton, agad nilang naunawaan ang sitwasyon. Malinaw na sinabi ni Mason Shelton na si Leon Wolf ay isang Supreme Master at may koneksyon pa sa Shears family. Hindi sila mga martial artist, kaya hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang Supreme Master, ngunit ang Shears ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa Springfield City, kaya kilala nila ito. Ibig sabihin kung may koneksyon si Leon sa Shears, hindi siya basta walang kwentang tao gaya ng inaakala nila. Maaaring si Leon ay isang taong napakahalaga. Unti-unting naunawaan ito ng lahat at nabigla silang lahat hanggang sa parang nawala sila sa ulirat. Mr. Poole, sobrang formal mo, hindi ako makapaniwala, sagot ni Leon na nagulat din sa paghingi ng tawad ni Fane. Ngunit mabilis niyang naintindihan na sinusubukan lamang makipagkaibigan ni Fane at hindi ito naghahanap ng gulo. Perpekto ito sa kanyang sitwasyon. Mr. Wolf, masaya akong makilala ang isang bayani na tulad mo. Pwede ba tayong maging magkaibigan kung ayos lang sa iyo? Tanong ni Fane na may ngiti. Hindi tanga si Fane, alam niya na si Leon ay isang Supreme Master at may koneksyon pa sa Shears. Hindi siya gagawa ng kaaway para lamang sa maliit na bagay. Sige, pumapayag ako, sagot ni Leon. Natigilan sina Theodore, Lian at lahat ng naroon. Hindi nila inakala na si Leon na walang halaga sa kanilang paningin ay hindi lamang may koneksyon sa Shears, kundi magiging kaibigan pa ng anak ng Southern King. Parang hindi ito kapani-paniwala. Halos mabaliw sila sa gulat. Hindi lang sila ang nagulat, pati si Horson ay mas lalong nabigla. Bilang isang martial artist, alam niya kung gaano kalakas ang isang Supreme Master. Hindi niya akalain na si Leon ay ganoon kalakas kahit bata pa ito at may koneksyon pa sa Shears. Hindi niya kayang kalabanan si Leon. Ngunit sa sobrang katangahan niya ay nasaktan niya si Leon kanina. Kung gugustuhin ni Leon na gumanti, wala siyang magagawa. Mas malala pa roon, kahit si Fane Poole ay nagpapakita ng pagiging magalang kay Leon. Alam na agad ni Horson kung ano ang kahihinatnan niya. Dahil dito nanginginig siya sa takot at hindi alam ang gagawin. Ngunit bilang isang mahalagang tao sa underworld, hindi siya basta-basta nawawala sa kontrol. Mabilis niyang napagdesisyonan ang gagawin niya. Lumuhad siya sa harap ni Leon. Mr. Wolf, kasalanan ko lahat ng nangyari kanina. Paulit-ulit akong nagkamali at humihingi ako ng tawad. Patawarin mo sana ako, pakiusap. Bago pa makapagsalita si Leon, nagmadali si Horson na humingi ng tawad. Mas mukhang taos puso ito dahil maaga niyang inako ang kasalanan. Alam niyang sa antas ni Leon mas mabuti ang maging tapat upang hindi siya tuluyang mapahamak. Mr. Drew, pakitayo ka muna. Hindi naman ganoon kalaki ang nangyari. Hindi mo na kailangang gawin ang ganyan. Ngunit bibigyan pa rin kita ng payo. Sana hindi ka na maging mapang-abuso sa hinaharap, sabi ni Leon. Hindi siya taong mapaghiganti at hindi niya balak habulin si Horson. At dahil humingi ito ng taos-pusong tawad, wala na siyang dahilan para parusahan ito. Salamat sa pagiging maawain, Mr. Wolf, sagot ni Horson habang tuwang-tuwa na tumayo. Horson, tanong ni Fane, ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo kung ano ang pinagmulan ng alitan ninyo ni Mr. Wolf. Kahit na napatawad na si Horson, kailangan pa rin malaman ni Fane ang buong katotohanan. Kung may ginawa si Horson na labag sa mga patakaran ng underworld, hindi niya ito basta palalampasin kahit papatawarin siya ni Leon.
Ito po ang nangyari, sagot ni Horson, at ikinwento niya ng detalyado ang lahat kasama ang insidente nila ni Theodore. Sinabi rin niya na si Theodore ang may kinalaman sa sirang pinto at sa pakikipagsagupaan ng kanyang mga tauhan kay Leon. Ang Wyatt Group na iyon ay isang basura na kumpanya, naglakas loob palaban kay Mr. Wolf. Hindi niyo alam ang inyong lugar, sabi ni Fane na malamig ang tingin kay Theodore. Nanlamig si Theodore sa takot at halos hindi makatayo ang tuhod niya sa sobrang panghihina. Mr. Wolf, dahil magkaibigan tayo, hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo, at ituring mo na lang itong regalo ng ating pagkakaibigan, sabi ni Fane. Nais niyang makakuha ng pabor mula kay Leon. Sa totoo lang naging kaibigan niya si Leon dahil may gusto siyang makuha mula dito, kaya kung matulungan niya si Leon ay mas makakabuti ito sa kanya. Sige, pumayag si Leon matapos mag-isip. Hindi naman talaga niya balak pakialaman si Theodore, ngunit dahil sa ginawa nito kay Janice at sa balak nitong ipapakulong siya, nagalit din siya. Para hindi na maulit ang gulo kay Janice, pumayag siya sa tulong ni Fane. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na hakbang ni Fane. Mason, ipatupad ang utos kahit anong kumpanyang nakikipagtrabaho sa Wyatt Group ay itigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa loob ng 3 araw. Gusto kong mabankrupt ang Wyatt Group sa loob ng 3 araw. At kung may susuway o gagawa ng lihim na tulong, pareho silang parurusahan. Utos ni Fane ng malamig. Ano, nagulat si Theodore? Hindi siya makapaniwala, ngunit alam niya na hindi ito biro. Sa lakas ng impluensya ni Fane at ng Southern King, kayang-kaya nilang sirain ang kumpanya nila sa isang iglap. Isang salita lang sapat na para bumagsak ang kanilang negosyo. Huwag po, Mr. Paul, alam ko na ang mali ko, patawarin niyo po ang pamilya ko, pakiusap, sigaw ni Theodore habang lumuluhod. Lubos siyang nawalan ng pag-asa. Kung bumagsak ang Wyatt Group, paano na ang pamilya niya? At paano siya mabubuhay sa marangyang buhay na nakasanayan niya? Kabanata 355. Ganap nang gumuho si Theodore sa pag-iisip. Wala kang kwenta, walang silbi ang pagmamakaawa mo, sabi ni Fane na may halong pangmamaliit. Noong una akala niya si Theodore ay may tapang dahil nakipagsagupaan ito kay Leon. Ngunit mali siya ng akala. Sa mundo ng underworld, kinapahalagahan ng mga may tibay ng loob, pero ang nakita niya kay Theodore ay puro duwag lamang. Mas lalong nadismaya si Fane at lalo siyang nandidiri. Dahil hindi na naapektuhan si Fane, lalo pang kinabahan si Theodore. Ngunit sa gitna ng takot niya may naisip siyang paraan. Napagtanto niya na si Leon ang tunay na susi ng lahat. Dahil si Fane ay kumikilos para kay Leon, ibig sabihin si Leon ang may kontrol sa kapalaran ng Wyatt Group. Kaya mabilis siyang lumuhad sa harap ni Leon. Mr. Wolf, mali ako kanina, nagkamali ako ng akala, patawarin mo ako, pakiusap. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa. Handa siyang isantabi ang lahat ng pride niya bilang lalaki para lang mailigtas ang kumpanya, at ang marangyang buhay na nakasanayan niya. Ipinapangako ko po na lalayo ako kay Janice. Hindi ko na siya lalapitan, hindi ko na siya guguluhin. Dahil sa nakita niyang lakas ni Leon, alam niyang napakatanga niya na kalabanan ito dahil lamang sa isang babae. Kahit ilang beses pa siyang magkaroon ng lakas ng loob, hindi na niya iisipin pa si Janice. Nakita ito ni Lian, Mindy at ang iba pa at tuluyan silang natulala. Hindi nila inakala na ang lalaking akala nila ay walang kwenta ay lumabas na mas makapangyarihan pa kay Theodore. Ang katotohanan ay parang sampal sa kanila. Si Leon na kanilang minamaliit ay kayang wasakin ang kumpanya ni Theodore sa isang salita lamang. Napagtanto nila na napakalayo ng agwat ni Leon sa kanilang inaakala. Biglang kinabahan silang lahat at hindi alam kung paano haharapin si Leon. Lalo na si Lian na ngayon ay puno ng pagsisisi. Napakalaki ng pagkakaiba ni Leon at ni Theodore sa lahat ng aspeto, lakas, kababang loob at ugali. Pero pinili pa niyang maliitin si Leon para lang mapalapit kay Theodore. Napaisip siya kung may problema ba siya sa ulo niya. Kung magagalit si Leon at maapektuhan ang anak niya, baka siya pa ang sumira sa kinabukasan nito. Dahil dito gusto niyang sampalan ang sarili niya sa sobrang hiya. Mr. Wolf, pakiusap, patawarin mo ako. Payagan mo ang Wyatt Group na mabuhay muli, sabi ni Theodore. Tumigil sandali si Leon. Sa totoo lang, gusto lang niya sanang bigyan ng simpleng leksyon si Theodore.
Ngunit ang pagwasak ng buong kumpanya ay tila sobra na. Gayunpaman, hindi na itinuloy pa ni Leon ang kanyang sasabihin dahil napagdesisyonan na niyang ipaubaya na kay Fane ang buong sitwasyon. Kung babawiin niya ang kanyang salita, maaari pa siyang magkaroon ng alitan kay Fane, kaya hindi ito tama. Nang mapansin ni Theodore na tila may gustong sabihin pa si Leon kay Fane, agad siyang nakaisip ng paraan upang hindi siya tuluyang mapahamak. Gumawa siya ng sinyas kay Joey na sana tumulong sa kanya. Agad na naunawaan ni Joey ang ibig niyang sabihin. Bagamat gusto niyang iligtas ang sarili at ayaw madamay ang pamilya niya, alam niyang ang Wyatt Group ang pinakamalaking kliyente ng kanilang pamilya. Kung bumagsak ang Wyatt Group, tiyak na babagsak din ang kanilang maliit na kumpanya. Ngunit kung matutulungan niya si Theodore ngayon, maaaring gantimpalaan siya nito at matulungan pa ang pagyaman ng kanilang pamilya. Kaya pinilit ni Joey ang sarili niya at nagdesisyon na subukan. Mindy, bulong ni Joey sa kanyang nobya na hawak ang braso nito, tulungan mo si Mr. Wyatt. Nagulat si Mindy, ano ka ba? Ang dami nating nasabi na masama kay Leon kanina. Maswerte na nga tayo at hindi pa tayo pinapagalitan, tapos tutulungan pa natin si Mr. Wyatt, galit niyang sabi. Naintindihan ni Joey ang reaksyon niya at sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit mabilis siyang natigilan at tiningnan si Janice. Agad na naintindihan ni Mindy ang ibig niyang sabihin. Ngunit dahil nakita nila ang lakas ni Leon at ni Fane kanina, natakot siya at nagdalawang isip. Hindi siya basta-basta makialam. Mindy, kung nagplano ka talagang magpakasal sa akin, tutulungan mo ako ngayon, sabi ni Joey na pilit siyang kinukumbinsi. Gamit niya ang kanilang kasal bilang pambala. Noon ay hindi pa siya pumapayag magpakasal, dahil pakiramdam niya hindi pa sapat ang pamilya ni Mindy. Ngunit ngayon nagbago ang sitwasyon. Si Janice ay may koneksyon kay Leon, isang napakalakas na tao. Kung mapapalapit siya kay Janice at sa pamamagitan niya kay Leon, maaari niyang mapalago ang kanilang pamilya. Sa isip ni Joey, si Mindy na ngayon ay susi sa kanyang pagyaman. Sige, sabi ni Mindy agad na nagbago ang loob. Hindi niya masyadong inisip ang plano ni Joey, gusto lang niya matapos agad ang problema. Kaya agad siyang lumapit kay Janice. Bulong ni Mindy kay Janice ang pakikiusap na tulungan si Theodore. Napatigil si Janice. O, naiintindihan ko. Hayaan mo, susubukan ko, sagot niya. Hindi man niya masyadong gusto si Theodore, mabait pa rin siyang tao. At dahil maganda ang relasyon niya kay Mindy, hindi niya ito basta tatanggihan. Nag-alinlangan siya sandali bago magdesisyon. Lumapit si Janice kay Leon at nagsabi na umiiyak na si Theodore at mukhang alam na nito ang kanyang mga pagkakamali, kaya mas mabuti na lang natapusin na ang lahat. Tumango si Leon matapos ang ilang sandali. Hindi naman talaga niya balak na gawing malaki ang parusa kay Theodore, kaya nang magsalita si Janice, pumayag siya. Sinabi rin ni Leon kay Fane na nagpapasalamat siya at tatandaan niya ang pabor na ito. Ngunit para sa kanya mahalaga ang pagpapatawad at hindi naman ganoon kalaki ang kasalanan, kaya mas mabuti na patawarin na lang si Theodore. Kahit alam niyang maaaring maapektuhan ang imahe ni Fane, ipinakita pa rin niya na may utang siya na loob. Sumang-ayon si Fane nang walang pag-aalinlangan. Para sa kanya ang mahalaga ay makuha ang loob ni Leon, kaya kahit ano pa ang desisyon nito ay ayos lang. Pagkatapos ay tiningnan ni Fane si Theodore at malamig na sinabi na maaari na itong umalis. Agad na nagpasalamat si Theodore kina Leon at Fane. Mukha siyang nakaligtas sa malaking kapahamakan at basang-basa ang kanyang likod sa pawis dahil sa sobrang takot. Hindi na siya nagtagal at mabilis na umalis. Pagkaalis ni Theodore ay ngumiti si Fane at sinabi na may gusto siyang itanong kay Leon at kung maaari ay pumunta sila sa ibang silid. Tumango si Leon dahil alam niyang may utang siya kay Fane, kaya hindi siya tumanggi. Bago umalis, sinabi ni Leon kay Janice na mauna na silang kumain. Samantala si Horson ay mabilis na inis-ikaso ang lahat at dinala sina Lian at ang iba pa sa mas marangyang silid at sinabi na libre ang lahat ng kanilang order. Nagpasalamat sila at sumama. Pagkatapos ay dinala ni Horson ang lahat sa bagong silid. Si Leon at Fane naman ay pumunta sa ibang silid kasama si Mason. Tahimik ang silid at naupo silang tatlo. Sinabi ni Fane kay Leon na maupo siya. Pagkaupo nilang tatlo ay diretsyo na agad si Leon sa tanong kung ano ang kailangan niya.
Sinabi ni Fane na narinig niya mula kay Mason na si Leon ay isang Supreme Master, at sa loob lamang ng 10 minuto ay nakatulong ito kay Mason upang lumakas ng malaki. Inamin din ni Fane na siya ay nasa initial innate state at pakiramdam niya ay mahina pa siya kumpara sa iba sa mga batang elite ng Springfield City. Dahil dito matagal na siyang naghahangad na lumakas upang hindi niya mapahiya ang pangalan ng Southern King. Pagkatapos ay sinabi ni Fane na nais niyang humingi ng tulong kay Leon upang mapalakas ang kanyang kakayahan. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin niya ay nagsalita si Leon at sinabing, sa totoo lang ang tulong niya kay Mason noon ay dahil lamang sa espesyal na sitwasyon at hindi ganoon kadali ulitin ang proseso. Ngunit hindi niya naituloy ang paliwanag dahil natigil ang kanyang sasabihin doon. Ipinaliwanag ni Leon na ang tulong niya noon kay Mason ay dahil lamang sa internal injuries nito noon. Ang totoong naipon na enerhiya ni Mason sa loob ng maraming taon ang biglang lumabas kaya siya agad lumakas. Kaya kung si Fane ay walang ganitong kondisyon, hindi ito uobra sa kanya. At dahil mas mababa pa ang antas ni Leon kumpara sa mga tunay na eksperto sa mas mataas na level, hindi rin niya basta magagabayan si Fane. Dahil dito naging dismayado si Fane. Alam niya na ang martial arts ay dahan-dahan ang proseso at walang tunay na shortcut. Kaya naisip niyang malamang isang malaking pagkakataon lang ang nangyari kay Mason at hindi na iyon mauulit. Habang nakikita ni Leon ang pagkadismaya ni Fane nakaramdam siya ng kaunting guilt. Dahil tinulungan siya kanina, ngunit wala siyang maibabalik na tulong. Kaya sinabi niya na hindi naman talaga walang pag-asa at may maipapakita siya. Kumuha si Leon Wolf ng isang puting bote at inilabas ang isang tableta. Ito ay tinawag na Energy Nurturing Pill at ibinigay niya ito kay Fane. Nag-alinlangan si Fane ng kaunti ngunit naisip niyang walang dahilan si Leon para saktan siya, kaya tinanggap niya ito at ininom. Sa sandaling maubos niya ang tableta, agad itong naging daloy ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Napadilat siya at naramdaman niyang dumadaloy ang enerhiya papunta sa kanyang dantian. Bigla ring lumuwag ang kanyang bottleneck. Gumagana ta, parang malapit na akong mag-breakthrough tuwang sabi ni Fane Poole. Ngumiti si Leon, kahit isang tableta lang ay hindi sapat para tuluyang mag-breakthrough, pero sapat ito para paluwagin ang kanyang limitasyon. Mas malapit na siya ngayon sa susunod na antas. Tinanong ni Fane kung anong klaseng tableta ito, at kung maaari pa ba siyang uminom ng marami. Sinabi ni Leon na ito ay Energy Nurturing Pill na nagpapalakas ng enerhiya at nagpapabilis ng training. Ngunit hindi pwedeng abusuhin dahil isa lang kada 2 o 3 araw ang tamang gamit nito. Nabigo si Fane dahil hindi niya ito pwedeng inumin ng marami. Ngunit naisip niya na kahit ganoon ay malaking tulong pa rin ito dahil malapit na siya sa pag-breakthrough. Kung magtatrabaho siya ng maayos, maaari siyang umabot sa intermediate innate stage sa tamang panahon. Ngunit kung may energy nurturing pills ay kaya niya itong maabot sa loob lamang ng 1 linggo. Kaya mas lalong naging interesado si Fane. Mr. Wolf, napakaganda ng pills mo, wala pa akong nakitang ganito kailanman. Pwede ko bang bilhin, sabihin mo lang ang presyo? Ngunit humingi ng paumanhin si Leon at sinabing kailangan niya ang mga pills kaya hindi niya ito maibebenta. Umiling si Leon bilang pagtanggi. Ang energy nurturing pills na nasa kanya ay ang mga may pinakamalakas na epekto, kaya gusto niya itong itabi para sa sarili niya, pati na rin para kina Iris at Luisa. Kaya hindi niya ito maaaring ibenta. Kanina lang ay binigyan niya si Fane ng isa dahil may utang siya dito. Hindi sumuko si Fane at muling nagmakaawa na kung maaari kahit 3 o 5 man lang ang maibenta sa kanya. Alam niyang napakahalaga ng energy nurturing pills sa mga martial artist, kaya normal lang na hindi ito basta ibenta ni Leon Wolf. Ngunit nakita niya na maraming laman pa ang bote kaya umaasa siyang makakakuha pa kahit kaunti. Ngumiti si Leon at ipinaliwanag sa kanya na hindi na kailangan pang mag-alala. Sinabi niya na ang Shears family ay kamakailan lang ay nagtatag ng bagong kumpanya na tinatawag na Synth Ion Group at dito ginagawa ang mga pills. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw magsisimula na ang opisyal na operasyon nito at maglalabas sila ng maraming energy nurturing pills at iba pang produkto. Nagulat si Fane sa balita. Alam niyang malapit si Leon sa Shears kaya natural lang na alam nito ang tungkol sa bagong kumpanya.
Inakala pa niya na galing sa Shears ang mga pills na nasa kamay ni Leon. Ngunit hindi niya alam na si Leon mismo ang gumagawa ng mga ito. Kung nalaman niya iyon siguradong mabibigla siya ng husto. Tama, sagot ni Leon, magkakaroon ng higit sa 10,000 pills sa simula pa lang. Lalong natuwa si Fane dahil dito. Napagdesisyonan niya na bibili siya ng maraming pills kapag nagsimula na ang operasyon ng Synth Ion Group. Sa ganitong paraan mas mabilis niyang maaabot ang mas mataas na antas sa martial arts. Hindi niya maaaring palampasin ang ganitong pagkakataon. Pagkatapos ay tumayo si Leon at nagpaalam kay Fane dahil nais niyang makabalik kay Janice at sa kanyang mga kasama. Sige, pumayag si Fane at ngumiti. Bago umalis ay humingi siya ng kontak ni Leon upang kung sakaling kailangan niya ito sa hinaharap ay madali niyang matawagan. Nagpalitan sila ng kontak at umalis si Leon. Sa kabilang silid sa ilalim ng utos ni Horson agad inayos ng mga empleyado ang pinakamasasarap na pagkain ng restaurant. Matapos may handa ang lahat umalis na rin si Horson kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi na napigilan ni Lian ang kanyang sarili kaya hinila niya ang kamay ng kanyang anak na si Janice. Janice, sino ba talaga ang boyfriend mo? Tanong niya ng excited. Naguluhan si Janice. Anong boyfriend? Si Leon syempre, sagot ni Lian na puno ng excitement. Kanina nakita niya ang lakas at koneksyon ni Leon kaya sobrang tuwa niya dahil ang lalaking ito ay boyfriend ng kanyang anak at magiging koneksyon nila sa mas mataas na antas. Mas malakas si Leon, mas lalo siyang natuwa dahil pakiramdam niya ay napakaganda ng kinabukasan ng pamilya nila. Kabanata 360. Naalala na ni Janice kung paano niya ginamit si Leon kanina. Mom, nagkamali ka ng intindi. Kaibigan ko lang si Leon. Hindi siya boyfriend. Ginamit ko lang siya na parang boyfriend para mapigilan ang engagement kanina, paliwanag ni Janice habang nahihiya. Ano? Hindi siya boyfriend? Gulat na sabi ni Lian. Hindi ito matanggap ni Lian at parang natulala siya. Mom, bakit ka ganyan? Tanong ni Janice na nagtataka. Imposible yon. Sinabi niya kanina na boyfriend mo siya. Paano naging kunwari lang iyon? Sagot ni Lian na hindi makapaniwala. Sinabi ko naman, di ba nagkunwari lang siya para tulungan ako, paliwanag ni Janice. Dahil mukhang totoo ang sinasabi ng anak lalo pang bumigat ang loob ni Lian. Janice, huwag kang tanga. Kahit hindi siya boyfriend mo hindi niya tahasang tinanggihan kanina. Ibig sabihin interesado siya sa iyo, dapat samantalahin mo ang pagkakataon. Payo ni Lian. Ha? Ano ba kayo, dati ayaw niyong mapalapit ako sa kanya. Ngayon biglang baliktad kaagad, sagot ni Janice na naguguluhan. Iba na ngayon. Iba na ang sitwasyon kapag si Leon ay konektado sa Shears family at kay Fane, hindi siya basta ordinaryong tao. Napakaraming lalaki pero iilan lang ang tulad niya. Kaya huwag mo siyang pakawalan, sabi ni Lian. Tama ang mama mo, Janice, si Leon ay bata pa at napakalakas at mas maganda ang kinabukasan niya kumpara sa iba. Dapat samantalahin mo ito, dagdag pa ni Mindy at Joey. Natulala si Janice. Kanina pilit siyang pinapa-engage kay Theodore, pero ngayon si Leon naman ang gusto nilang ipilit sa kanya. Nag-iba lang ang target pero pareho pa rin ang resulta. Mom, si Leon ay ordinaryo lang siya katulad natin. Oo, magaling siya, pero hindi siya ganoon ka-espesyal, paliwanag ni Janice. May ibang alam si Janice tungkol kay Leon lalo na noong nakita niya si Cynthia Shear at ang relasyon nito sa kumpanya. Para sa kanya hindi ganoon kalalim ang koneksyon ni Leon sa Shears. At tungkol kay Fane naniniwala siya na dahil lang iyon kay Mason kaya naging ganoon ang sitwasyon. Hindi niya sinabi lahat ito para hindi na lumala ang usapan. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto. Pumasok si Leon na nakangiti. Janice, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tanong niya habang umuupo sa tabi ni Janice.